Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. Life imprisonment. 20 DPWH personnel and officials ang finalya natin. I will read all their names. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Yun, at alam nyo po bang kinasuhan na yung mga involved sa flood control scandal, mga kababayan? Karamihan dito ay mga nasa hanay ng gobyerno. Mga kawatan, magnanakaw, yung iba ay naging parte o kaya nagamit ng mga tao. Siyempre, kahit pumirma ka lang, damay ka. Bakit hindi mo tinitignan yung pinipirmahan mo? Opo, nagulat nga po ako dito sa napanood kong ito. Akala ko'y hindi totoo itong bidyong ito. Akala ko'y AI lang ito. Pero tinignan kong mabuti, totoo po ito. Kasi nga, nung nakaraan ay talagang nagpunta si Secretary Dizon ng DPWH sa Ombudsman. At dito sa bidyong mapapanood nyo, mga kababayan, ay pinangalanan yung mga taong kinasuhan. At in-emphasize pa rito sa video na mapapanood nyo na ito ay non-bailable, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi pwedeng piyansahan po ito ang mga taong kinasuhan dito. Bueno, para hindi na tayo humaba pa, panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. Life imprisonment. We are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable for this unprecedented stealing of the people's money. No? Una po itong kaso na ihahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. 20 DPWH personnel and officials ang finalya natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier. Kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito.
non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. Yun po, yung video mga kababayan tungkol nga po dito sa pag-file ng kaso dito sa mga involved. Ito pala ay sa Bulacan mga kababayan. Napakalaki po ng saklaw ng DPWH, hindi lang po Bulacan mga kababayan. At kung narinig ninyo yung mga binanggit na pangalan na kinasuhan mga kababayan, parang may kulang mga kababayan. Gusto kong i-comment nyo naman sa ating comment section kung sa palagay nyo kung sino yung kulang na sinasabi natin. Parang nakukulangan eh. Di po ba mga kababayan? Tama po ba? Parang may mga hindi nabanggit na hindi nakasuhan mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba. Pero, at least mga kababayan, ay meron na pong nagawa ang ating pamahalaan na kinasuhan na po sapagkat yan po ang hinihintay. Yan po ang inaabangan ng mga taong bayan o ng mga mamamayan ay tungkol po dito sa ninakaw na kaba ng bayan. Ano po ito? Tama lang po ito. Kaso nga lang, parang kulang kasi parang nababanggit dito ni Secretary Dizon mga kababayan ay Bulacan lang. Napakarami po ang ghost project na hindi lang po sa Bulacan. Sana po maging patas po ang pagpapataw ng katarungan, batas sa lahat po ng sangkot. Lalong-lalo na po yung pinakaugat, yung mastermind. Dapat pong managot tungkol po dyan sa anomalya sa flood control mga kababayan. Yun lamang po, naiparating lang po namin ito sa inyo para nang sa ganun mga kababayan ay malaman nyo din ang nangyayari sa ating bansa. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at ano man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon mga kapatid. Lagi po kayong mag-iingat.